Magandang araw po mga kasinauna. Andito na po tayo sa pang-anim o last part po sa bumubuo ng Ang Bagong Lipunan series. Ito po yung 100 piso. Silipin na po natin kung anong itsura ng 100 pesos noon. Ayan po mga kasinauna, ang 100 piso. Ayan po. Sa katunayan po ay meron po tayong dalawang mukha ng 100 piso, ng 100 piso po ng Ang Bagong Lipunan series. Ito po yung isa na talaga namang kahawig na kahawig po talaga ng Filipino series. Ang nagkaiba nga lang po talaga sa kanila ay wala po ito. Wala pong nakalagay na Ang Bagong Lipunan series. Yan, ito medyo bibihira po itong ganitong klase ng print ng Ang Bagong Lipunan series, mga kasinauna. Yan, flex na lang din natin. Yan, ito po ay hindi tupi. Pinaka-security feature niya po ito. Yung guhit po na yan. Hindi po yan fold. Dahil ito po ay uncirculated condition. Ayan po. Parehas po yan mga kasinauna. Talagang namang napakagaganda at napakalulutong ng ating mga lumang pera. Pero bago pa. Ayan. At dito po sa nasa ibabaw, sa bandang itaas po, mababasa at makikita po natin ang Republika ng Pilipinas. Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pananagutan ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Parehas lang po sila ng nakasulat na tema. Parehas lang po. Dito naman po sa bandang kaliwa sa itaas, makikita po natin ang logo na 100. Ganun din po sa ibaba niya. Dito naman po sa nasa ibaba, sa bandang itaas po sa kaliwa, isa lang po ang makikita natin na logo ng 100. Dahil sa ilalim po nun, ang makikita naman natin sa ibaba ay ang selyo po ng Bangko Sentral o logo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 1949. Sa bandang kanang bahagi naman po, may isang piraso po na naka-imprinta na 100. Ayan. Sa ilalim po nun, dun po natin makikita ang logo ng Bangko Sentral. Ito pong banknote na nasa bandang itaas o ang salapi na nasa itaas. Dito naman po sa nasa ibaba, sa bandang kanan naman po niya, meron po siya naka-imprenta na 100. Ayan. Sa bandang kanan po sa gitna, makikita po natin ang logo ng Ang Bagong Lipunan. Ganon din po sa nasa itaas. Ayan. Sinusundan naman po ng pirma o lagda ng Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ganon din po sa nasa itaas. Sa kanan po niyang bahagi, makikita po ang tagapangasiwa ng Bangko Sentral o Central Bank Governor na si Jose B. Fernandez. Dito naman po sa nasa ibaba, nasa bandang dulo po, ang pirma ng Central Bank Governor na si Gregorio Licaros. Kahiwalay po sila. Pero parehas po sila na Ang Bagong Lipunan series, mga kasinauna. At saka ito pong pagkakaprint na to ay talagang sadyang kamukhang kamukha po talaga. Lahat ng pictures niya, talagang ito lang po ang nagkaroon ng naiiba sa Filipino series. May naka-imprenta po ito na Ang Bagong Lipunan na logo. Bisitahin naman po natin ang likurang bahagi po ng salapi. Uy, madulas. Yan, medyo magkaiba po ang likuran nila, pero parehas naman po yan na Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan po, makikita po natin ang parehas na larawan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa magkaibang design. Pero dito naman po sa logo na 100, sa kaliwa, sa bandang itaas at sa ibaba, ganoon din po sa kanan, parehas lang po silang may nakalagay na logo na 100. Yan po ang likurang bahagi ng ating huling piyesa na bumubuo ng Ang Bagong Lipunan series, mga kasinauna. At saka po pala ito, 225 milyong piraso po ang ginawa mula nung 1973 hanggang nung 1985.
Parehas po yan. Tapos po ay kokonti nga po doon ang 100, pero mas konti nga po yung 20 piso kaysa sa 100. Mas konti po siya ng konting bilang. 202.8 million piraso po yung 20 piso. Ito naman po ay 225 piraso. Huling sulyap po sa ating ang bagong lipunan series na 100 piso, mga sinauna. Ganyan po kaganda ang mga ating sinaunang pera. Napakasarap po nilang ingatan. Ayan, i-display. Ayan, uncirculated po yan. Kitang-kita naman po sa kanyang mga kanto. Ayan, buong-buo yung tulis ng kanto niya. Buong-buo pa yung mga tulisan. Ayan, tulisan ng mga kantuhan. Yun lamang po, isang magandang araw po ulit at maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa aking mga ginagawang video.